Mga traidor sa Senado, bistado na at nagpakilala na sa publiko. At ito, bagong voice record ni Saldico ay ilalabas natin mamaya at pag-uusapan na rin natin. Kahapon po nabanggit ni Attorney Baligod na kapag hindi pa rin daw naniwala ang mga basher, ang mga tiga-kontra sa kanila, mapatungkol nga dito sa flood control scam at inilabas yung mga pictures ng 18 Marines at yung bagong testigo, ngayon ay pinagtatawanan sila. Kaya nga sinabi ni Attorney Maligod na pag nainis ako baka pauwiin ko na si Saldico. So ngayon, kahapon nangyari nga ang mga grabing pasabog ng 18 Brave Marine at may mga picture silang ipinakita. So although hindi pa po yun ng lahat, hindi pa po yun ng parang ano lang yun, patikim pa lang. Kasi ilalabas nila yung mga matitindi pang nilang ebidensya kapag sa Senate hearing na. Kaso, ang bagong majority po ngayon ay ang Gatchalian Bloc. At ang bagong minority leader naman ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano, no? So nagpalit na dahil 13 na ho ang Gatchalian Bloc at kaya sila ang magiging majority. At ngayon itinalaga na bilang Senate President etong si Gatchalian. So ngayon eto nga no, maraming mga pang-aasar kahapon na kesyo kahit naman daw sino, pwede naman daw gawin na magpicture. Kahit daw sino, pwede daw ilabas yung mga picture na inilabas daw ng 18 Marines. So kahit sino daw, pwede daw gumawa ng ganun. Pwede daw gawin yun. Ewan ko lang kung kaya nyo halimbawa, una-una doon sa patong-patong na pera na yun, paano kaya? Diba? Paano kaya yung sa patong-patong na pera, saan ka kukuha ng ganong karaming pera at magpapapicture ka dun? Diba? So, alam nyo, sobrang nakakatawa na lang ho yung mga against dito sa 18 Brave Marine. Talagang maituturing mo na mga, alam mo yun, yung lost trade na yung mga utak. No? Sa bagay, hindi naman din namin kayo masisisi, yung mga against naman dito sa 18 Brave Marines, mga tukmol na mga tanga-tangang mga ob-ob na mga tiga-supporters ng Administrasyong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, marami mga nagtatanong, Jay, ba't hindi ka bumabanat sa mga vlogger? Palagi kang binabanatan, ba't hindi ka sumasagot? Sabi ko, ba't ako sasagot? Alam naman nating walang mga utak yung mga yan, walang mga tanga-tanga yan. Kaya lang naman nila ginagawa yung mga yan, yung kung ano yung ginagawa nila ngayon dahil binabayaran sila. So kapag pinatulan ko yan, parang isa na din ako sa kanila, 'di ba? So kaya hindi ako pumapatol. No, ngayon may mga video nga ho tayo na inilalabas na katulad nun yung mga short video natin sa 18 Brave Marine. Mapatungkol nga doon kay Soto, galing sa building, doon nila mismo dinala yung tawag dito, yung mali-malitang pera at yung iba pa. So nadamay nga din dyan si Ramon Tulfo at etong si Arnold Clavio. So ngayon maliwanag na rin sa akin bakit kaya todo ingay si Mon Tulfo at Arnold Clavio dito sa isyong to. Yun pala, isa rin naman pala sila sa mga naambunan. So grabe kahapon, alam niyo sobrang tindi ho ng tension din kahapon doon sa EDSA. Pero awa naman ng Diyos, walang nangyaring gulo. Medyo nagkainitan lang yung mga vlogger tsaka ibang mga cameraman ng media, no, dahil alam naman natin na yung ibang media ngayon talagang bias, no. Dalawa na nga lang na istasyon ng kinakahangaan ng Pilipino ngayon, yung Net25 at ang SMNI. Ngayon, yun nga, sa totosin, wala pong talagang mali. Walang mali yung mga cameraman, yung mga reporter na makikita natin sa mga tawag dito, sa mga interview na nag-interview
wala hong mali doon sa kanila kasi trabaho lang nila yon at sinusunod lang nila. Ang may mali talaga dyan yung mga leader at yung mga editors. Sila talaga ang may mali dyan. Yung mga bossing nila. No? Kaya ako, sa tutusin yung una, galit din ako sa mga yan. Kapag nakikita ko, minumura ko talaga sila. Pero ngayon, napagtanto ko na, hindi dapat natin sila awayin dahil tauhan lang din sila. No? Or, parang mga kapulisan na, di ba, kapag hindi natin, minsan galit tayo sa mga pulis na hinaharangan tayo pag may mga rally, pero wala rin silang magawa dahil nga inuutusan lang din sila ng mga leaders nila. So, ganun. Medyo rin kasi minsan talagang nagkakaroon ng initan kasi nga yung mga cameraman ng ang lalaki ng mga camera nila, nandun pa sila sa unahan, samantalang etong mga vlogger, mga cellphone lang naman yung hawak ng mga yan, hindi pa nila mapagbigyan. Ayun dapat ang gawin nila. Dapat saulihan sila kasi may malalaking stand, ang lalaki ng camera nila, nakitang-kita nila yung pwedeng interview, mga naka-ano pa yung mic. Tawag dito, mga wireless pa yung mic nila. So, kahit saan sila pumuesto, goods na goods. Maganda yung kuha nila. Hindi katulad sa mga vlogger na yung iba, walang mic, tanging sa cellphone lang, rekta, yung maririnig na boses. So, dapat din kasi pagbigyan nyo rin. Hindi lang Kaya minsan siguro nagkakaroon ng initan at na mainit ang ulo ng ibang mga vloggers kasi nangunguna pa kayo tapos sasabihin nila na hindi nyo naman din binabalita yung mga nakukuha nyong impormasyon dun sa mga ini-interview nyo. Samantalang pag-usapan nga natin tong mga traidor sa Senado. Ngayon, di ba? Obvious na. No? Yung nga lang, sobrang nakakapanghinayang dahil 2 senador ang nagsakripisyo para matigil na to. Kaso ang nangyari ho ngayon nawala yung sakripisyo ni Senator Jinggoy Estrada, nawala yung sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa. Kasi may mga senador na bumaliktad na ngayon, mga nagtraidor, no? Kaya, meron pa nga nagsasabi na utos daw yun ng Diyos. Utos ng Diyos na gawin mo ang kung ano yung dapat. Alam nyo, dyan ako lalo talagang nawiwirduhan. Yung alam naman na nila kung ano yung mali na ginagawa nila. Idadamay pa rin at ipipilit nila yung Diyos. No? Ipipilit nila yung Diyos na alam naman namin na kaya kayo bumaliktad na mga putang ina nyo is dahil ayaw nyong makulong. Ayaw nyong gipitin, ayaw nyong sapitin ang nangyari kay Jinggoy Estrada, kay Bato de la Rosa, kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Pangulong Duterte. Ayaw niyong sapitin niyang mga yan. Kaya kayo nagsibaliktaran tapos sasabihin niyo sa amin, utos ng Diyos, pakyo kayong lahat. Sorry po sa mga nanonood tayo ay minsanan lang magalit, no? So kasi ang pangit kasi ng ganun na sasabihin na ukautosan ng Diyos, wag niyong gamitin si Ama. Wala siyang pakialam sa pagiging balimbing nyo. Wala siyang hindi niya ginusto na maging traidor kayo sa mga kasamahan nyo. Kaya wag niyo siyang parang sasabihin nyo nang dahil sa kanya. Kaya kaya ginawa nyo yung kautusan. At eto nga, may balita nga tayo dyan na mapag-uusapan ho natin. No, at yun pa pala, Supreme Court gumagalaw na. Oo, mamaya, ano ba yung paggalaw na ginagawa ng Supreme Court? O, samantalang dito muna tayo. Eto, basahin natin mga banateros, mga kabiyay, makikita nyo dyan sa screen. Ehersito sinabing sumali si Villanueva at Escudero sa kanila hindi dahil sa maleta. Wow, ano kaya? Anong dahilan? Bakit sumali sa inyo? Ibinahagi ni Senador J.B. Ejercito ang tingin niya. Tingin niya ay dahilan kung bakit sumali si Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa Gatchalian Block.
Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ejercito na wala naman umanong pinangako na kahit ano sa dalawang senador, lalong-lalo na't hindi sila nakatanggap ng maleta. O yan ha. To be fair, wala yung sinabi na may concession sa maleta. Walang ganon. It's more yung concern for the Senate as an institution ani ni Ejercito. Teka lang, Ejercito, paano mo malalaman na walang dahilan sa maleta? So, ibig sabihin, parang sinasabi mo na totoo nga yung binibintang sa dalawa. Ganun ba? At paano mo nasabi na walang Eto sinabi mo ang tingin niya ay dahilan kung bakit sumali, tawag dito, wala daw kahit anong dahilan. No? Dalawang senador lalong-lalo na hindi sila nakatanggap ng maleta. So ngayon, ito ang hamon namin sa iyo, Senator Ejercito. Yung about sa kaso ni Villanueva at Escudero, matutuloy kaya? Kapag hindi yun natuloy, ibig sabihin, sinalba sila, kaya sila lumipat. So ibig sabihin, wala na yung kaso nila, tapos nandyan na sila sa inyo. Kasi nandyan na sila sa inyo mismo. Aabangan namin yan. Kapag nawala yung kaso ni Villanueva at ni Escudero, may alam na, 'di ba? Alam na kung bakit sila lumipat. Tsaka wag mo kaming gawing pinanganak kahapon. Ejercito, hindi kami kasing traidor kagaya mo at hindi kami kasing walang kwentang kapatid kagaya mo. Ha? Hindi kami ganon. Wala kaming never ka naming idolin. Huwag mo kaming utuin. Hindi kami tolongges kagaya ni Lito Lapid, ha? Tanginan to. Akala mo kung sino puta, akala mo talaga may alam siya. So eto pa isa. Sen Tulfo nanawagan sa mga kasamahan niya sa Senado na kalimutan ang mga nangyari. Aba. Kalimutan na daw ang mga nangyari. Kalimutan na daw ang mga nangyari kasi kayo na ang bagong majority. So ibig sabihin, yung mga sinabi mo nung nakaraan, sinabi ng kapatid mo, nakakwelyuhan niya si Marcoleta at sinagot agad ni Robin yan at biglang nagsorry si Erwin Tulfo. Although nagsorry si Erwin Tulfo, pero kakalimutan na lang ng ganon-ganon. Eto pa ang tanong. Kailan kayo kikilos mapatungkol sa flood control scam? Balita ko, sinabi ni Erwin Tulfo sa isang panayam na hindi niya na daw sisimulan o hindi niya na daw iimbestigahan ang flood control scam. So, anong masasabi mo dyan, Senator Erwin Tulfo? Eto nanawagan si Senator Rapi Tulfo sa mga kasamahan niya sa Senado na sana'y kalimutan na ang mga nangyari noong nagkaroon pa ng alitan sa liderato sa Senado. Sinabi ni Tulfo matapos mahalal bilang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ayon kay Tulfo, tapos na umano ang mga nangyari at dapat ay kalimutan na ang hidwaan para sila'y makapag-focus na sa trabaho. Ang core nilang dito, hindi ba kayo makakapagtrabaho nang wala kayo sa majority? Hindi, dyan kami nawiwirduhan. Halimbawa, ngayon, kayo na ang majority. Tropa nyo na yung Senate President, si Sherwin Gatchalian. Ang tanong dito, ano yung mga aasahan namin? Aasahan ba namin sa grupo nyo na kung ano yung ginawa ng Cayetano Blocks, ganun din ang gagawin nyo? Aasahan ba namin na itutuloy ang hearing sa flood control scam at ipapatawag si Martin Romualdez? Kaso sinabi agad ng kapatid mo na hindi na daw iimbestigahan niya kasi tinapos na daw yan ni Senator Pampilo Lacson. Paano yan?
So lumalabas talaga at pinapakita nyo sa amin na kaya nyo lang inaaway etong kampo ng Cayetano Black dahil gusto nyong makuha ang majority para hindi nyo na maimbestigahan ang flood control scam at absuelto na kayong magkakapatid kasi kasama na ngayon si Montulfo sa nakinabang din sa pera ng taong bayan. So ganon. Okay, at least ngayon malinaw na. Sabi ko nga sa inyo, basura na kayo ngayon eh. Basurang-basura na yung ganap eh, no? Ngayon, pagkatapos ang angas-angas nyo nung mga nakaraang araw, tapos ngayon kakalimutan na, eh tanungin nyo kay Senator Robin Padilla kung kinalimutan niya na ba. Ha? Alam nyo, sa totoo sin, dapat sabay-sabay na tayo manawagan. Kasi eto sa totoo lang ha, ayaw ko man nung sabihin to pero siya lang yung siya na lang yung nakikitaan natin ng pag-asa eh. Si Senator Robin na lang ang nakikita natin ng pag-asa na pwedeng gumalaw para lang matapos na tong paghihirap ng bayan natin. Sa totoo lang, wala tayong ibang aasahan eh. Si Cayetano, alam natin matalino si Cayetano, nandyan lahat. Pero iba ang Robin Padilla eh. No? Napapansin nyo kapag may mga nangyayaring gulo, ang amo ng mukha niyan, biglang nagiging iba yung aura kapag alam niyang ginagago yung kasamahan niya. Sa tutusin, ayan ang nakikitaan ko na dapat Senator Robin, gumalaw ka na. Baka ikaw ang talagang susi ng taong bayan para matapos na to. Gagalaw hindi sa panggugulo disclaimer ha. At alam naman natin, kilala natin si Senator Robin Padilla na hindi yan mahilig sa gulo. Oo, dating ex-convict yan, nakulong yan. Pero hindi porket ganun ganyan na yung tao na yan. Sa totoo Senator Robin, ikaw na lang din talaga. Wala na tingnan mo, naglilipatan na yung mga kasamahan mo. Yung isa pang kasama mo na itinuturing mo ring kaibigan, matagal na rin nagtatraidor yan sa inyo. Pero ayoko na lang banggitin kung anong pangalan niya, no? May mga info kasi ako nalalaman na yung isang kasamahan nyo dyan sa bagong minority, gumagapang daw yan at laging nagmamakaawa na wag na siyang idamay sa mga problemang ito. No? Grabe. Para sa akin si Senator Robin Padilla, sana kumilos ka na. At eto pa, eto malupit. Judas is Lord. Sabi ni Barsaga, binansagang flood control gang ang bagong liderato sa Senado. Nagbigay ng makahulugang mga pahayag sa social media si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos mahalal si Sen Win Gatchalian bilang bagong Senate President at mabuo ang bagong mayorya sa Senado. Sa isa niyang post, sinabi ni Barsaga na nakakuha ng flood control gang ang Senado, mukhang babaha na naman, habang sa hiwalay na mensahe ay isinulat niya ang katagang Judas is Lord. Grabe, no? Judas is Lord. Hindi niya tinukoy kung sino ang pinapatamaan, ngunit lumabas ang mga pahayag kasunod ng paglipat ni Sen Joel Villanueva sa majority block. Agad naman umani ng atensyon online sa mga post dahil sa umano'y patama nito sa bagong liderato ng Senado. The Judas is Lord. Grabe. So, nalulunok nila yung ganyan, no? Ito po yung aking ama. Napanood ko yung video ni Senator Joel Villanueva. Dapat po na, alam mo yun, yung talagang todo acting Dapat tayo mag-focus lang. Gampanan natin ang ating trabaho. Natatawa lang ako dun sa ganun nila. Si Joel tsaka si Risa Ontiveros halos, ay, ewan ko. Pero, tama nga naman si Kiko Barsaga. Judas is Lord. Yeah.
Judas is Lord, no? Nakakatawa lang dito. Kawawa. Kawawang-kawawa. Yung... shoutout sa miyembro nito sa relihiyon niya. Dito ni Joel Villanueva. Kayo ba ay natutuwang bumaliktad or nagtraidor ang isa sa mga leader niyo? Eto pa. Eto malupit. Rekto sa isa sa mga tinalagang caretaker habang nasa Russia, si Marcos Jr. Ayan, lupit talaga ni Batman. Isa si Executive Secretary Ralph Recto sa 3 gabinete opisyal or cabinet officials na tinalagang caretaker ng pamahalaan habang nasa Russia si Pangulong Ferdinand Bongbong Bangag Marcos Jr. para sa Asians Russia Commemorative Summit. Nabubulol ako. Ayon sa autorisasyong inilabas ng Malacanang, kasama sina Argrania Reform Secretary Conrado Estela III at Labor Secretary Francis Tolentino sa mga pinahihintulutang magsasagawa ng ilang executive factions sa ngalan ng Pangulo habang siya ay nasa ibang bansa. Nakatakda ring makipagpulong si Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa isang bilateral meeting kasabay ng kanyang pagdalo sa summit. Grabe, no? Parang lang, no? Parang yung palasyo parang wala na lang. Tawag dito, hawakan nyo muna yan, magpapahinga muna ako sa Russia, magpapalamig. Parang ganun lang, no? Ganun lang nila ipagkatiwala yung gobyerno natin, no? Ang lupit. Wala tayong magagawa, Si Batman yan, Sabi nga nila, bahala na si Batman. Bukas sa makalawa. Ngayon, sasabihin na naman ni Marcos Jr., paano nangyari sa atin to? Anong gagawin natin? Putangin na mo. Kung kani-kanino mo kasi pinapaubaya yung gobyerno, tapos ngayon sasabihin mo, anong gagawin natin? Bakit tayo napunta sa ganito? Ay, nako. Ito, ang sinabi ni Senator Villanueva. Sen Villanueva nangako na ipagpapatuloy ang paglaban sa korupsyon. Kailangan gandahan natin, ganyan sila Nangako si Senator Joel Villanueva na hindi magbabago ang kanyang misyon. Ngayon siya ay lumipat sa majority na pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang pahayag, sinabi ni Villanueva na mas matimbang pa rin ang kanyang tungkulin na trabaho sa Senado at unahin ang taong bayan. Higit po sa pagkakaibigan, higit po sa politika, malinaw po ang sinasabi ng aking konsensya. Gawin ang trabaho, be virtual, make difference, maglingkod sa Diyos. Unahin ang bayan. Ani ni Villanueva. Putana. Isang palakpakan muna dyan, guys. Woo! 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 Putang ina, no? Oo. Salitang, mga talumpati, no? Yan ang mga malulupit na, tawag dito. Pero eto, may banat. Eto matagal na rin po itong pinost ni Camille Villar. Pero ngayon ay bumabalik-balik at sapul ang mga traidor sa Senado. Basahin natin. Pahayag ni Camille Villar laban sa mga tatalikod sa block. Muling inungkat ng netizen matapos ang balasahan sa Senado. Kasunod ng makasaysayang pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw, muling naging maugong sa social media ang isang lumang pahayag ni Senator Camille Villar na nagbabala sa mga miyembro ng dating mayorya na nagbabalak kumalas sa kanilang hanay.
naging mabilis ang pagpapasa sa naturang lumang pahayag ng Senado online matapos makakuha ng sapat na bilang Magic 13 quorum ang kampo ni Senador Win Gatchalian upang formal itong maihalal bilang bagong Senate President sa gitna ng isang special session. Grabe, no? Sa kumakalat na post, matatandaang mariing binitawan ni Villar ang mga salitang sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. O ngayon, sino na ngayon sila Judas? Nung panahon, isa lang ang Judas. Ngayon, ang dami na nila. Tanga na, may ano ba? May tawag dito. May matris ba si Judas? Ba't ang dami nila, no? Tanginan tong mga hype na to. Biglang dumadami kayo, ah. Oo, yung Judas, dumadami. Ingatan nyo yan. Manganganak yan. Hindi dapat paramihin yan dito sa bansa natin. Pero alam nyo, itong binanggit ni Senator Camille Villar, talagang sapul sila dyan. Di siguro na natutunugan na rin talaga ni Senator Camille Villar na talagang may posibilidad talaga na may mga bumaliktad at hindi na nga tawag dito, hindi na nga kataka-taka. Oo. At matagal na rin naman namin din naririnig na babaliktad talaga tong mga to. Kasi nga may mga tawag dito, may mga inaalala ng mga posisyon, negosyo. Pera pa rin. Sa madaling salita, pera pa rin ang nananatili. Pera pa rin ang matinding dahilan bakit sila nagsibaliktaran. Samantalang eto, Supreme Court gumagalaw na. Basahin natin, ha. Supreme Court inatasan ng Senado at Kamara na ipaliwanag ang 500 billion singit na pondo sa BICAM. Nako po, yari kayo dito. Muling nayanig ang Kongreso matapos mag-issue ng matigas na direktiba ang Supreme Court or ang SC sa pangunguna ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, inatasan ng kataas-taasang hukuman ang Senado at Kamara na magsumite ng mga opisyal na dokumento upang maipaliwanag kung paano umabot sa 400 billion hanggang sa 500 billion ang singit o dagdag na pondo sa national budget habang ito ay nasa Bicameral Conference Committee or BICAM report or BICAM. Ayon sa Supreme Court, nakapagtataka na magkatugma naman ang bersyon ng dalawang kapulungan. Noong una, ngunit biglang lumobo ang halaga ng dumaan sa tago sa publiko proseso ng BICAM. Tagong proseso or proseso. Ano to? Halaga ng dumaan sa tago sa publikong proseso ng BICAM. Tagong proseso. Nako, grabe to, ha. Kinwestiyon din ng mga hukom ang kawalan ng malinaw na kalkulasyon lalo pat may mga pondong umaabot pa sa sentimo ang halaga ngunit walang kalakip na paliwanag kung paano ito kinuwento. Hayagang sinabi ni Leonen na kung walang maihaharap na supporting documents, kailangan magsumite ang Kongreso ng opisyal na sertifikasyon at paliwanag kung paano nila nakuha ang mga eksaktong numero, mga eksaktong numero. Ang hakbang na ito ay nag-ugat sa mga petisyon kino-question sa konstitusyonalidad ng bilyong-bilyong program and appropriation
sa itinutulak ng ilang mambabatas. Ang malupit pa dito, malamang sa malamang baka ituro nila si Saldico. No, baka sabihin nila na ay kasalanan niya ni Saldico, hindi namin kasalanan 'yan. Kasi nung mga panahon na 'yan si Saldico at Martin Romualdez, Chis Escudero at yung iba pa, nandiyan sila Grace po, sino pa ba? Basta yung mga una. So malamang sa malamang isisisi nila 'yan kay Saldico. Kung sakali mang talagang apurahin yan ng Supreme Court. Pero maganda yung hakbang na ginawa ng Supreme Court, ha? Talagang malupit po yan. Yan ang gusto rin natin ngayon. Medyo kahit papano nagkakaroon ako ng idea na baka talagang tuluyan ng kung nawalan tayo ng pag-asa sa Senado, baka dyan sa Supreme Court magkaroon tayo ng pag-asa. Kagaya ng sinasabi ko nga lagi na kapag nawalan ng etong Supreme Court, etong Korte Suprema, tumagilid na rin, wala na tayong pag-asa. At sinasabi ko nga, yung tatlong relihiyon na nabawasan na ng isa, yung tatlong, hindi pala nabawasan, yung tatlong relihiyon, kapag bumaliktad na rin yan, wala na rin talaga tayong pag-asa. So tatlo na lang, iyan na lang mga inaasahan natin ngayon. Si Senator Robin Padilla, si Senator Alan Peter Cayetano, yung tatlong relihiyon, at etong Supreme Court. Pag yan, nawala lahat yan, laglag na tayo. Samantala mga barateros, may ipapanood ako sa inyong voice message ni Saldico na nagsasabing nagbibigay siya ng 100 billion buwan-buwan sa kanyang opisina na nanggagaling sa pondo ng taong bayan at iba pang mga video mapatungkol sa flood control scam. Ito po't panoorin natin. So, ano man kay Adrian kasi sinabi na sa akin ni Adrian at ni Nina na may instruction si Presidente kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga loko-loko nga Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. So, ano naman kay Adrian yung kasi sinabi na sa akin ni Adrian at ni Nina na may instruction si Presidente kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun every year. Pati 2026 may 100 billion. Kaya nga loko-loko nga Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Birthday lang ni Victor. Dahil birthday ni Victor ay nag-special session ang Senado, di ba? Kasi magiging 13 na sila. Kasi tumawid na ng bakod si Senator Joel Villanueva. At alam niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Ay ito po ay yung nangyayari rito ay isang madilim na araw para sa kasarinlan o independence ng ating Senado. Yan. Alright. Kasi, unang-una, bakit pinatawag tong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr. Pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod ng grupo ni Gatchalian. At paano nyo na-pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman.
Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan ha. Huwag niyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay yan din ang sasapitin ninyo. Ayun. Ang kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, Ayun. that's number 1. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi ni Senator Gatchalian. Mhm. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house or the chamber of the Senate and the House of Representatives o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador, patas lang naman sila. Pero attorney. Ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, pressure ng isang senador para kayo maging 13? That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat alam nyo, hindi nyo nang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing ninoloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam nyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero wala akong hininging kapalit kahit pera, kahit pabor ni isang beses. Alam nyo yan. Senator Gatchalian, never akong lumapit sa inyo na humingi ng pabor sa inyo. But lately, Senator Gatchalian has been receiving bomb advice from his legal advisors. Ewan ko kung ang legal advisor niya, yung dating dean ng law school ng One Ball University. Kasi nung nasa Senado po ako at nire-represent ko si Cassandra Leong, alam niyo, sabi ni Senator Gatchalian nung pinayuhan ko ang aking kliyente na to invoke the right to remain silent and the right against self-incrimination. Alam niyo, sabi ba naman ni Win, I think your lawyer is giving you bad advice. Paano naging bad advice yung rights ng Constitution? So ako, sumama ang loob ko kasi alam kong kaibigan ko siya, ayoko namang mang-away doon at nakakahiya naman, senador siya. I wrote him a 5-page letter. Sabi ko, Win, alam mo, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag kang makikinig kung kani-kanino. Eto, pinakita ko sa kanya lahat ng batas, lahat ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing the right against self-incrimination and the right to remain silent is available sa lahat ng proceedings, maging kriminal, maging civil, maging administrative, at pati na sa Senado. Ayun. Nakalagay po roon sa klarong-klaro. Kaya tumawag sa akin yung kanyang staff, sabi ni staff niya, na si Ana yung pangalan. Sabi ni Senator, sorry daw, sabi ko, pambihira naman siya At ako, kailangan pa ba naman sabihin niya in public? Pero that being as it is,
Etong advice na ito ay mali na naman para sa akin. Yung reliance sa Avellino versus Cuenco. Yan ang sinasabi ko nga na ang batas, hindi ko po sinasabing kapag ikaw ay hindi abogado ay hindi mo alam ang batas. Meron ngang mga abogado hindi alam ang batas Katulad ni Representative Luis Cruz. Grabe na yan. Di ba? Oh. Kasi napakapangit nga. Nung mga sinasabi niya tungkol sa batas. Kala ko Oo. madilim yung batas. At kaya po ko nga, si Representative Sendanya, tabingi ang pangangatuwiran. Ala. Oo. Ayan na. Oo. Kasi nga, ang batas po, pinag-aaralan po talaga yan. Mahirap. Hindi ko nilalait yung mga hindi abogado. Kasi, we have to admit, parang ako, pagka sinabi, ako nakapag-aral tayo, di ba? Graduate tayo ng law. Pero pag sinabi mo sa akin, pare, drawing ka nga ng plano ng bahay. Malabo. Ba, hindi pwede. Maguguho yung bahay na yun. Parang flood control project yun, no? Di ba? Oo naman. Kasi, hindi ko kaya. Bagamat nakapag-aral tayo, medyo metalino naman tayo ng konti, hindi natin kaya, hindi natin linya yon. Ayun. Yung batas, mahirap po yan. Yung Avellino versus Cuenco, very tricky yan. Kasi unang-una, that was decided under the 1935 Constitution na iba yung wordings kung ano yung majority. Aha. Number 2, sinabi na mismo ng Korte Suprema doon sa Avellino versus Cuenco na etong kasong to is dependent on the peculiar circumstances of the Senate at the time. Ano yung peculiar circumstances? Yung isa ay nasa abroad. Therefore, beyond the reach of the compulsory processes of the Senate. Number 2, yun pong Avellino versus Cuenco, nag-umpisa po yun ay may quorum. And then later on, nawalan ng quorum. Okay. Ito po, nag-umpisa, wala ng quorum yung ginawa ni Gatchalian. Okay? Okay, number 3, doon po sa Avellino, tinry muna nilang makakuha ng quorum. How? By trying to arrest yung mga absent members. Kasi may kapangyarihan po ang Senate President na gawin yun. Dito, wala silang ginawang ganon. Marami pong pagkakaiba noon. Eto, walang nasa abroad, walang quorum at the start, hindi katulad ng Avellino, at hindi po tinry na gamitin yung compulsory process para magkaroon ng quorum. Ibang-iba po yung Avellino. Kaya yan po ang dapat pinag-aaralan. Kaya nga po, yung sinasabi nila, eto, nagsampa na ng reklamo or petisyon sa ating Korte Suprema ang grupo ni Alan Peter Cayetano. At ang akin pong opinion dyan ay bilang isang payak na abogado na small time lang naman, ay dapat po desisyonan ng Supreme Court yan. Notwithstanding na maaring maging moot and academic ang issue kasi kung makaka-30 na po sila ngayon. At 30 na sila ngayon. Bakit? Sabagkat napakahalaga po na i-determine kung yung ginawa nung una, nung Gatchalian Black, na bigla silang nag-sesyon na 12 lamang sila, bigla nilang dineclare na may quorum at sila ay dineclare nilang vacant ang lahat ng posisyon. Pwera lang daw ang Senate President. Magulo nga po ang kanilang stand Hindi dineclare nilang vacant lahat ng posisyon ng Senado, no? Pero hindi nila, sabi nila, hindi namin kayang mag-elect ng SP kasi 13 kailangan sa SP. Ayon daw sa konstitusyon, nakalimutan nila na sa sarili nilang rules, yung Section 2, Rule 2, Section 1, o Section 2 yata, ay nakalagay doon na sinunod nila yung rule sa konstitusyon sa lahat ng officer. Sinabi nila, not only the Senate President, but all the officers of the Senate, dapat majority of all the members of the Senate. Okay? O kaya, yung pagiging acting president ay questionable yun. Bakit? Okay, sabihin mo ng valid. Assuming without conceding na valid, yung sinasabi na vacant ang lahat, ang Senate President ay hindi makadischarge ng kanyang function kasi wala siya ron.
ang tindi ni ni Attorney Topacio, talagang binakbakan itong special session ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Senado. Pag si Attorney, alam nyo, isa yan sa mga kinahangaan ko, si Attorney Topacio, Attorney Turion, Attorney Jimmy Bondoc, Panelo, Junior and Senior, Attorney Nel, at may isa pa, yung vlogger din na Kimpi yung buhok, nakalimutan ko yung anong pangalan. Palagi ko mga pinapanood dyan. Hindi, tama naman dito si Attorney Topacio, di ba? Tama naman sa mga sinabi niya, wala namang pangit doon sa sinabi niya. Yun talaga, kaso masakit lang yun sa mga DDH, sa mga Duterte diehard, Duterte diehard basher, DDH. No? Duterte, yung mga anti-Duterte diyan, masakit 'yun. Yung mga sinabi ni Attorney Topacio, sampal talaga sa kanila 'yun. Pero lupit din nung yung voice voice message ni Saldico kay Attorney kay Kong Mike Defensor. Hindi ko tukoy kung kay Kong Mike Pero grabe, no? Biruin mo sa 3 years na panunungkulan ni Marcos Jr., 100 per month, 100 billion per month ang ibinibigay niya kay Marcos Jr. Tangina na. Pag natapos ang termino ni Marcos Jr., sobrang yaman na ng mga anak niya, no? Sobrang yaman na ng pamilya nila, no? Biruin mo, paano mo gagastusin ng 100 billion per month? Biruin mong pera yan? Jackpot, no? Kaya ayaw bitawan ni Marcos Jr. yung posisyon niya kasi jackpot na jackpot Talagang alam mo yun, biruin mo sabihin mo na nga lang na 5 milyon sa isang buwan. 1 milyon sa isang buwan ng sahod ng presidente. Tangina, sobrang laki na nun. Ang pagkakalam ko, ang sahod ng presidente ata, kung hindi ako nagkakamali, is nasa 300 or 500,000. Pero alam ko, hindi milyon wala sa milyon ng sahod ng presidente. Yan ang pagkakalam ko. Hindi ko lang tukoy kung magkano ba ang sinasahod ng presidente. Pero kung halimbawang nalagpas ng milyon, parang goods na yun. What if pa sa 100 billion pesos per month? Ang tindi mo, Marcos Jr. So kayo mga banateros, mga kabiyaya, pong may kukomento nyo sa pahayag ni Attorney Topacio? Topacio tuloy, tama, Attorney Topacio. At dito sa voice record o voice message si Saldico na nagpapatunay na dinadalhan niya nga ng 100 billion or mahigit pa etong si Marcos Jr. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung second account ko na JG Banateros at ang tawag dito yung ating Facebook page sa JG Banateros at etong ating TikTok account na J Guevara. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.